Nagsimula ang kwento sa lugar na tinatawag na Red Cross sa Canada kung saan maraming mahihirap na tao. Samantala si Gisigo na matagumpay na nakahuli ng ilang isda ay maingat niyang inalis ang kanilang mga bituka at sinimulang linisin ito. Ngunit ang matanda ay nagtaka nang mapansin niyang gumagalaw at tumatalon-talon ang isdang kanyang nililinisan na sa kalaunan ay bumalik ito sa tubig at nagsimulang lumangoy. Sa susunod na eksena isang lalaking nagngangalang Trailer na isang lokal na sheriff ay tinitingnan ang isang naghihingalong aso na pag-aari ng kanyang dating asawang si Joss. Napansin niya na ang aso ay nakakain ng isang bagay na may lason at nasa matinding sakit. Sinusubukan ni Trailer ang kanyang makakaya upang iligtas ang aso, ngunit sa huli ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang ibaba ito. Pagkatapos nito ay pumasok siya sa bahay upang puntahan si Joss na isa palang nurse. Ipinaalam nito sa kanya na ang anak nito na si Joseph ay naaresto sa ibang bayan. Kasama niya ang kanyang kapatid sa ama na si Lysol. Pagkatapos ay hiniling sa kanya na pumunta sa istasyon at palayain kaagad ang kanyang mga anak. Gayunpaman sinabihan si Trailer na pupunta siya mamaya, dahil gusto niyang magdusa ang mga anak nito ng ilang sandali. Pagkatapos ay dinala ni Trailer ang patay na aso sa kanyang trunk ng kotse at nagmamaneho upang makita ang kanyang ama na si Gisigo. Ang matandang lalaki na nagulat na nabubuhay pa ang isda sa kabila ng pagtanggal ng kanilang mga bituka. Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganoon. Pagkatapos ng pag-uusap ay dinala nila ang isda sa labas at sinimulang sunugin ang mga ito ni Trailer. Pagkatapos ay binuksan ang kanyang trunk ng kotse. Ngunit sa panahon na ito ang patay na aso ay nakakagulat na nabuhay at nagpapatuloy sa pag-atake sa kanya. Dahil sa takot agad na binaril ni Trailer ang aso at pagkatapos ay sinunog din ito. Ngunit napansin na ang mga isda ay gumagalaw pa rin kahit na nasusunog na ito. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isang selda ng bilangguan kung saan nandoon sina Joseph at Lysol na napansin nila ang isa pang preso na papalapit sa kanila habang nagsusuka ng dugo. Maya-maya si Trailer at Joss ay dumating sa istasyon ng pulis. Nalaman nila na inaresto ang mga lalaki dahil sa pag-akyat ng tulay at pagdumi sa driver sa ibaba. Pagdating nila sa selda ang may sakit na preso ay naging marahas at nagsimulang umatake sa mga lalaki at kinagat niya sa braso si Joseph. Bago siya pinalo ng isang pulis gamit ang isang flashlight at kinatok siya. Maya-maya habang papunta sa ospital pinagalitan ni Joss ang kanyang anak na laging gumagawa ng gulo at hindi gumagawa ng mas mahusay na mga pagpipilian. Hindi rin niya gusto itong nakikipag-hangout kasama si Lysol lalo na kapag nakabitin sila sa tulay. Sinabi ni Joseph na marami nang pinagdaanan ang kanyang kapatid simula nang mamatay ang kanyang ina at inabandona siya ni Trailer. Gayunpaman ipinangako niya sa kanyang ina na hindi nakikilos ng walang ingat mula ngayon. Pagkarating ni Joseph sa ospital kung saan nakita niya ang kanyang buntis na kasintahan na si Charlie. Naroon siya para sa pagpapalaglag ngunit si Joseph nakiusap sa kanya na alagaan ang sanggol. Sinigurado niya sa kanya na aalagaan niya ito at kalaunan ay nagbago ang isip ni Charlie. Habang si Joss ay naghahanap ng mga Titus shot, ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang kasamahan na naubos na nila ito dahil lumabas na ang isang malaking bilang ng mga tao ay dumating na may dalang mga kaso ng kagat sa huling 24 na oras. Sa sandaling ito isang nurse ang nabaliw at nagsimulang kumagat sa mga tao sa paligid ng hospital. Nang gabing iyon ay tumugon si Trailer sa isang tawag mula sa isang lalaki na nagngangalang Shooker. Ang lalaking ito ay nagsasabi na ang kanyang kasintahan ay kakaiba ang kinikilos at inusubukang atakihin siya. Nang dumating si Trailer sa bahay natakot siya nang makitang kinakagat ng babae ang kanyang bagong silang na anak. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit naging agresibo ang babae at kinagat siya sa halip. Gayunpaman ay nagtagumpay si Trailer na madaig siya at paulit-ulit na sinaktan siya sa ulo gamit ang shotgun hanggang sa mamatay siya. Kasunod nito nang sumakay si Trailer sa kotse ay inalog-alog siya at nang nakatanggap siya ng tawag mula kay Joss, nasabik niyang ibinunyag na isang nurse ang nagtangkang kumagat sa kanya at nagkaroon ng kaguluhan sa hospital. Si Trailer pagkatapos ay nagmamaneho patungo sa hospital, sa daan nakasalubong niya ang isang ambulansya. Napag-alaman niya na tumakas pala sina Joss, Joseph at Charlie sa hospital sakay ng ambulansya. Ngunit patuloy pa rin silang hinahabol ng mga patay na tao. Matapos patayin ang ilan pa sa kanila at sunugin ang kanilang mga katawan. Sa wakas ay napagtanto nila na sila ay nasa isang zombie pandemic.
Makalipas ang 6 na buwan ay kumalat ang pagsiklab ng mga zombie na kumakain ng laman at ang Red Crow ay ginawang fortified compound. Natuklasan ng mga residente na ang mga tao ay na-immune sa kagat ng mga zombie. Samantalang ang mga refugee ay hindi, at ito ang dahilan kung bakit si Trailer at si Joseph ay nakaligtas sa kabila ng pagkagat ng mga zombie. Samantala si Lysol ay lalong naging masungit sa iba, na may posibilidad na magdala ng mga puting outsiders. Isang araw si Joseph ay nagdala ng isang lalaki na naghahanap ng tulong para sa kanyang may sakit na anak na babae. Si Lysol ay nagalit dahil sa nagdala si Joseph ng ibang tao sa kanilang camp. Gusto niyang alisin ang mga ito at panatilihing malinis ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay nagpasya siyang barilin ang mag-ama. Ngunit sinubukan siyang pigilan nina Joseph at Charlie na humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan nila at itinutok pa ni Lysol ang kanyang baril sa buntis na tiyan ni Charlie. Ngunit bago niya hilahin ang gatilyo si Trailer ay pumagitna at pinatigil ang kanilang away. Pagkatapos ay sinuri niya ang maliit na batang babae at nalaman na siya ay nakagat, ipinaalam niya sa ama na ang kanyang anak na babae ay hindi nabuhay at kailangan niyang patayin. Si Trailer pagkatapos ay ipinadala ang ama sa loob ng kampo at tinapos ang batang babae na may mabigat na puso. Sa isa pang eksena dumating sa kampo ang isang babae na nagngangalang Lilith at tinanong siya ni Joss. Nagtanong siya kung nakakain siya ng anumang tao o aso, ngunit itinanggi ito ng dalaga. Nang tanungin kung siya ay nakagat, si Lilith sumagot na hindi pa, ngunit nagsisinungaling lang pala ito. Nang pumunta siya sa banyo at suriin ang isang kagat ng sugat sa kanyang tiyan. Samantala ang ama ng batang babae ay bumaril sa kanyang sarili sa banyo at mabilis na nag-transform sa isang zombie. Napansin siya ni Lilith mula sa kanyang stall, ngunit hindi niya binabanggit ito sa kahit sino. Sa ibang lugar si Trailer at ang kanyang mga tauhan ay nagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang para sa kaligtasan ng mga tripulante. Kasama ang kanyang ama na si Gisigo, Shooker at isa pang lalaking nagngangalang Bumper. Ang isyo ay masyadong maraming mga zombie at ang kanilang mga bala ay ubos sa kasalukuyan. Sasakupan ng mga zombie ang tulay gamit ang isang gutay-gutay na truck. Ngunit ang kanilang pangunahing prioridad ay ang paglipas ng taglamig. Habang pinag-uusapan nila ito, ay ipinaalam sa kanila ang tungkol sa pagkamatay ng ama ng batang babae. Kaya hinarap ni Trailer ang sitwasyon na ito. Samantala si Charlie na seryoso sa pakikipag-usap kay Joseph. Pakiramdam niya ay kinakain siya ng sanggol mula sa loob nito. Ngunit dahil maputi siya ay nag-aalala siya kung ano ang mangyayari kung ang kanilang sanggol ay hindi immune. Ngunit siniguro ni Joseph na hindi ito mangyayari at hinalikan siya. Sa kabilang banda si Joss ay sinuri si Trailer na nakagat ng isa pang zombie. Tinanggal niya ang kanyang kamiseta at napansin na ang kanyang likod ay natatakpan ng mga marka ng kagat. Pagkatapos ay tinahi niya ang kanyang sugat at ipinaalam sa kanya na walang anesthesia at kailangan niyang tiisin ang sakit. Si Trailer ay hindi iniisip at pinasalamatan pa siya sa pagtulong sa kanya. Sa gabi si Lysol ay nagdala ng mga narcotic at inumin sa camp. Pagkatapos ay pumunta siya kay Joseph at humingi ng paumanhin para sa naunang insidente ng kanyang galit. Nagpahayag din siya ng kanyang pagkakasala dahil sa palaging nagdudulot ng gulo sa pamilya. Naiintindihan ni Joseph ang kanyang sitwasyon at agad siyang pinatawad, total pamilya naman sila. Kasunod ng makabagbag damdaming ng sandali na napansin ni Lysol si Lilith sa di kalayuan at nagpasyang ligawan siya. Pagkatapos ng ilang sandali na makipag-usap, dinala siya sa isang silid upang magsaya kasama siya. Ngunit sa kanyang takot ay hindi inaasahang si Lilith ay naging isang zombie at sinimulang kainin siya. Kaya napasigaw si Lysol sa sakit na nakakuha ng atensyon ng ibang mga tao. Mabilis na dumating si Joseph upang tingnan ang kanyang kapatid at nabigla nang makita siyang kinakain ng buhay. Sa kabilang banda, si Trailer ay nagtakdang kumuha ng mga supply kasama ang kanyang mga nasasakupan. Sa lalong madaling panahon ay dumating sila sa isang gasolinahan kung saan sila ay sinalakay ng maraming mga zombie. Ngunit ang grupo ay namamahala upang mabilis na pinugutan sila ng ulo isa-isa. Pabalik sa camp itinali ni Joseph ang mga kamay ni Lilith at inilagay ang isang sako sa ulo nito. Saka dinala niya ang nasugatan niyang kapatid para makita ang kanyang ina. Ngunit parang bigla siyang sinaksak ni Lysol, nang tanungin kung bakit niya ginawa ito sumagot si Lysol na wala siyang pamilya. Buti na lang at hindi napuruhan si Joseph sa kanyang sugat at nagawang makatakas sa kanyang kapatid na baliw.
Bilang resulta ng insidenteng ito ay pinakawalan ni Lysol si Lilith na nagpatuloy sa pag-atake sa mga miyembro sa camp, na nagresulta sa maraming tao na nahawaan na nagdulot ng ganap na kaguluhan. Sa ilang sandali matapos si Trailer at ang kanyang mga kasamahan ay bumalik sa camp at nakita nilang magulo ito. Mabilis siyang nakipag-ugnayan kay Joss sa pamamagitan ng walkie-talkie at nadiskubre na si Joss, Joseph, Charlie at 8 iba pang nakaligtas ay nakulong sa basement ng compound. Habang nauubos ang oras na ginamit ni Trailer ang musika ng sasakyan upang akitin ang isang kawan ng mga zombie, sinasamantala niya ang kaguluhan at pinasok niya at ng kanyang mga tauhan sa loob upang iligtas ang mga nakaligtas. Hindi nagtagal matapos nilang matuklasan ang pamilya at ilang iba pang mga nakaligtas. Sinubukan nilang akayin sila sa kaligtasan ngunit may ilang mga zombie na dumating sa pinangyarihan. Pinilit ni Trailer na gamitin ang kanyang baril para sa pagtatanggol nito. Sa kasamaang palad ay naging isang malaking pagkakamali ito, dahil umaakit ang mga putok ng baril sa mas maraming mga zombie. Walang ibang pagpipilian si Trailer ay nag-utos sa kanyang pamilya na umalis. Habang nakikipag-usap siya sa mga patay ay patuloy niyang nilalabanan ang mga ito hanggang sa madaig siya at kainin siya ng buhay. Ngunit hindi nagtagal ay inihatid sila ni Gisigo at Bumper sa truck. Habang nagmamaneho si Gisigo ay nakatanggap siya ng isang tawag sa radyo na nagpapalam sa kanya na si Lysol ay nakakulong kasama ng ilang iba pang mga nakaligtas sa loob ng simbahan. Hiniling niya kina Joss at Charlie na pumunta sa isang lugar na ligtas kasama si Bumper, habang sila ni Joseph ay makikipag-usap sa kanyang apo. Pagdating nila sa simbahan si Lysol ay wala kahit saan at marami ang nasawi. Hinihingi ng matanda na malaman kung nasaan si Lysol. Ngunit ang kanyang kasabwat ay tumanggi na sumagot. Si Gisigo at si Joseph ay mabilis na inalis ang dalawang ito at iligtas ang isang grupo ng mga tao. Pagsapot ng umaga kung saan si Bumper ay nagbabantay kay Joseph at si Charlie malapit sa lawa ay may nakita silang bangka sa di kalayuan. Nagplano silang umalis sa sandaling dumating sina Joseph at Gisigo. Ilang sandali pa ay lumitaw si Lysol nang wala sa oras at sinaksak si Bumper, nasaktan siya ng husto. Ang tunay niyang plano ay gambolain ang mga tao para mapatay niya si Charlie at ang kanyang sanggol. Si Lysol ay lumapit kay Charlie upang tapusin siya. Ngunit tinutukan siya ng baril ni Joss. Pinaputokan niya ito ngunit walang nangyari. Nagpakawala si Lysol ng isang grupo ng mga zombie mula sa trunk ng kanyang sasakyan. Kasunod nito ang mga zombie ay lumapit kay Charlie at nagsimulang umatake sa kanya. Makalipas ang ilang sandali dumating si Joseph at pinatay silang lahat. Ngunit nalaman niyang nakagat na si Charlie, si Joseph ay naguguluhan at pagkatapos ay sinaksak ang kanyang kapatid sa ama at iniwan siyang walang buhay. Habang ang mga nakaligtas ay naglalakad na medyo nasaktan nang makita ang natitirang bangkang nasusunog ng apoy. Dahil dito nasira ang kanilang pag-asa na mabuhay at handa na silang sumuko sa kanilang buhay. Ngunit sa swerte nila ay dumating si Shooker sa pinangyarihan kasama ang 2 pang bangka. Ang mga nakaligtas ay masayang tumungo patungo dito, ngunit pagkatapos ay isang pulutong ng mga zombie ang lumapit sa kanila. Nang makita ito si Gisigo ay nagpahayag na siya ay mananatili sa likuran para labanan ang mga zombie. Sinubukan ni Joseph ang kanyang makakaya na pigilan siya ngunit pinilit siya ng matanda na tumakas kasama si Joseph at ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, matapang na nilabanan ni Gisigo ang mga zombie at sa huli ay napugutan ang bawat isa sa kanila. Samantala sa bangka si Charlie ay nagsimulang magkaroon ng mga contraction. Kaya tinulungan siya ni Joss sa panganganak. Pagkatapos ng maraming paghihirap sa wakas ay nanganak siya ng isang sanggol na babae. Mabilis itong sinuri ni Joseph at kinumpirma na hindi nahawa ang sanggol na labis na ikinatuwa ni Charlie. Ngunit alam niyang nahawaan siya at hindi na mabubuhay ng mas matagal. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Joseph na patayin siya bago siya maging zombie at saktan sila. Sa huli ay nag-aatubili na binaril ni Joseph ang kanyang kasintahan at tumayo sa tabi ng katawan nito habang hawak-hawak ang bagong panganak na sanggol. At pinag-iisipan nila ang kanilang hinaharap. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.